Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong bagong termino na ginawa ang mga mahilig sa sports. Ang tawag po nila ay GOAT. Hindi po ito yung kambing na gumagala na lang basta sa mga bundok o sa mga bukid, ha? Ano pong ibig sabihin ng GOAT sa sports? Spell GOAT, G-O-A-T. Ibig po sabihin yan, acronym po yan, Greatest of All Time. G-O-A-T. Greatest of all time. Ibig po sabihin, pinakamagaling sa kasaysayan. Halimbawa po, sino po ang GOAT or greatest of all time pagdating sa basketball? Ang iba sasabihin nila, si Michael Jordan. Meron naman po magsasabi, si LeBron James. Sino naman po ang GOAT or greatest of all time sa boxing? Para po sa ating mga Pilipino, walang iba po kung hindi si Manny Pacquiao. Sino naman po ang GOAT or greatest of all time pagdating po sa billiards? Siyempre, si Efren Bata Reyes. Kapag sinabi mong GOAT, ibig po sabihin yan, champion, legend, kinahangaan, pinapalakpakan sa buong mundo. Pero, ito po ang nakakatawang irony o kabalintunaan. Sa mundo ng sports, ang GOAT ay simbolo ng tagumpay. Pero sa Biblia, iba po ang kahulugan ng GOAT. Sa Biblia, ayaw ng Diyos sa mga ugaling GOAT. Narinig po natin. Ano po ba ang sinisimbolo ng kambing sa salita ng Diyos? Madalas po kasi kung pagmamasdan nyo yung ugali ng mga kambing, sila po ay pasaway. Matigas ang ulo. May sarili po silang daan, paraan. At totoo naman po, baka hindi niyo po alam ito. Ang mga kambing, gusto po nila palagi silang nauuna. Umaakyat kahit saan. Hindi po marunong makinig kahit na sabihan mo, sigawan mo. Gagawin nila yung sarili nilang kagustuhan. At mga kambing po pala, ngayon ko lang nalaman, kinakain po nila kahit na ano. Hindi lang po basta dahon o damo. Kahit po papel, plastic, damit. Kaya mag-ingat po kayo. Pwede po nilang kagatin, kainin yung mga tsinelas nyo, mga sapatos nyo. Ang kabaliktaran po ng mga kambing sa pag-uugali ay ang mga tupa. Ang mga tupa po kasi, pagmasdan nyo, marunong silang makinig. Nagtitiwala po sila sa pastol at nananatili sila sa kawan. Kapag ang isang tupa nawala, may sakit po yan. Pag niyo po sasabihin na black sheep, no? Pasaway yung tupa. Kaya nawawala yung tupa, may diferensya, may problema, may karamdaman siya. Pero kung okay ang isang tupa, kung malusog ang isang tupa, hindi po siya aalis sa kawan. Susunod siya palagi sa kanyang pastol. Isa pong malaking pagkakaiba ng mga kambing at mga tupa ay makikita nyo din po sa kanilang balat. Baka hindi nyo rin po alam, sabi po ng mga nag-aalaga ng mga kambing ito, yung buhok po ng kambing, hindi daw po nila magamit-gamit yan. Kasi agad daw po nalalagas, nasisira. Ang pakinabang lang daw po ng kambing ay yung kanyang laman. Pero ang mga tupa, kapag kumakapal po yung kanilang balahibo, yan po yung tinatawag nating wool. Nagagamit po yan pagdating sa ating mga damit o kaya naman po sa mga tela. Kaya dito nyo po makikita yung dalawang klase ng pag-iisip or mindset. Yung ugaling kambing, ugaling tupa. Goats are consumers. They are also destroyers. But sheep, on the other hand, are producers. They are followers. Let's admit, my dear friends, that in life sometimes we have a goat-like mentality. We react to everything. We consume everything. We chase everything that is not necessary. But happiness belongs to those who learn the discipline of the sheep. Sa Ebanghelyo po, narinig natin, pinagpapala daw ng Diyos yung mga kamuka ng mga tupa. Sino ang mga taong may pag-iisip ng tupa? Sila yung marunong makinig at sumunod sa Diyos. Habang sa kaliwa naman daw po, doon po dadalhin yung mga ugaling kambing. Sila naman yung mga tao na matitigas ang ulo, matitigas ang puso. Naririnig na nga ang pangangailangan ng kapwa, binabaliwala pa rin. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Maaaring ikaw ang GOAT or the greatest of all time sa iyong career. Pero kung wala naman ang Diyos sa iyong buhay, mapapagod ka rin. Amen? Maaaring ikaw ang GOAT pagdating sa negosyo. Mayaman ka, kumikita ka. Pero kung wala naman ang banal na espiritu, wala kang kapayapaan, kulang pa rin. Maaaring pinapalakpakan ka ng ibang tao, kilala ka, sikat ka. Pero
kung hindi ka nagmamahal at nagmamalasakit, kapatid, hindi ka makakauwi at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, magandang maging goat, oo, pagdating sa ating mga talento. Pero mas mabuti bandang huli ang magkaroon ng pag-uugali ng isang tupa sa ating mga puso. Yes, it is good to become the greatest of all time when it comes to our talents and our abilities. But please, be like a sheep in your heart, in your following to God. Dahil ang mga kambing umaakyat kahit saan. Pero ang mga tupa, sila po ang nakakauwi sa tahanan. Bakit? Meron silang sinusundan na mabuting pastor. Aminin po natin mga kapatid, mas madalas kamukha natin ang mga kambing kaysa sa mga tupa. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo, magpatawad ka na. Ano yung sagot ng iba sa atin? Lord, pwede po bang mauna siya na humingi ng tawad sa akin? Unfair po. Siya po yung nakasakit sa atin eh. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo, magpakumbaba ka. Yung iba sa atin, agad sumasagot. Pero Lord, ako yung tama eh. Alam ko na tama yung ginawa ko, mali siya. Minsan, sinasabi ng Diyos sa iyo, magtiwala ka sa akin. Habang yung iba, sasagot naman, Lord, ang tagal ko na nagtitiwala sa iyo. Bakit wala pa rin yung aking hinihintay, yung aking pinagdarasal? Magandang tanungin ang ating mga sarili. Ano ba ang aking pag-uugali? Mas kamukha ko ba ang mga kambing? O ninanais ko, sinusubukan kong maging isang tapat na tupa ng Diyos? Ang mga kambing po kasi, independent. Pero ang mga tupa, dependent. And my dear friends, remember, in the spiritual life, salvation is not about independence from God. But if you want to be spiritual, if you want to be alive, if you want to be happy and at peace, always be dependent on God. Hindi kahinaan po ang pagsunod sa Diyos. Ito ay ang tunay na karunungan. At kapag marunong ka, ikaw ay magtatagumpay. Hindi lang sa buhay na ito, hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Dahil sa huling araw, hindi naman po tayo tatanungin ni Lord kung gaano tayo katalino, kung gaano karami ang pera na ating naipon, kung ano ang darating natin sa estado natin sa buhay dito sa mundo. Ang tanong lang po ng Panginoon, pagkatapos ng lahat, simple lang, nakinig ka ba ng mabuti sa akin? Nagmahal ka ba ng tunay? Sumunod ka ba sa aking mga kautusan? Mga kapatid, ang tupa naliligtas, hindi dahil malakas siya. Ang tupa naliligtas dahil malapit siya sa pastol. Kaya ngayon pong araw, huwag tayong maging kambing. Huwag tayong gumawa ng sarili nating daan. Maging tupa tayo. Sana marunong tayong makinig sa tinig ni Kristo. Dahil ang tupa na sumusunod sa mabuting pastol, hindi siya mawawala at makakauwi siya sa kaharian ng Diyos sa magpa sa walang hanggan. Amen.